Pinoy Gising! Isang magandang morning Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila at sa buong mundo ngayong pong araw na ito ng Lunes. Ngayon po ay Enero 8 taong 2023. Silipin na po natin ang mga naggigising na mga headlines. Pinoy Gising! Isang araw bago ang traslasyon, mga deboto dagsana sa Quirino Grandstand at Quiapo Church. Panibagong rollback sa presyo ng gasolina at diesel kasado na bukas. Hiling na taas presyo sa ilang mga produkto ng mga manufacturer aprobado na ng DTI. Mga umano'y nasa likod ng destabilization plot laban sa Administrasyong Marcos tinutugis na ng PNP. At reklamong physical injury laban sa immigration officer na sangkot sa panibagong road rage incident sa Taguig iniatras na. Kasama ang opisyal na gisingero ng Bayagising ang kahit na sino. Kasama si True Nasino. DWIZ. Pinoy Gising. Pinoy Gising. Sa oras na 5 sandali makalipas ang ikaapat na ng morning, Drew Nasino po yung makakasama hanggang alas 5 po tayo. Pinoy Gising. At ngayon nga pong bisperas ng Traslasyon 2024, alamin ho natin ang detalye kaugnay po sa preparasyon para po sa inaasahang pagdagsang po ng mga deboto dyan po sa Quirino Grandstand at sa Quiapo Church bilang bahagi po ng pista ng Itim na Nazareno. At aabot na nga sa mahigit 176,000 deboto ang dumagsa sa simbahan ng Quiapo. Ito ayon sa Manila Police District. Isang araw nga bago ang traslasyon. Kaugnay nito, wala pang namomonitor ang MPD na untoward incidents sa paligid ng simbahan, o mismo sa simbahan, at mapayapa ring nagtapos sa mga naunang misa. At samantala, umabot naman sa mahigit 5,000 deboto ang nagtungo sa ikalawang araw ng pahalik sa Itim na Nazareno sa Quirino Grandstand kahapon. Pinoy Gising! Handa na rin ang National Capital Region Police Office para sa Traslasyon 2024 na gaganapin sa Enero 9. Bukas po yan. Nagsagawa na rin ang NCRPO ng send-off ceremony para sa mga tauhan nito kahapon sa Quirino Grandstand. Kaya nito tiniyak ng NCRPO katuwang Manila Police District at Manila LGU sa publiko ang isang ligtas sa kapistahan kung saan magtatalaga na o nagtalaga na ng mahigit 16,000 tauhan. Ayon sa NCRPO, inaasang aabot sa 2.3 million, may kabuang 2.3 million ang daragsa para sa aktibidad. Magpapadala rin ng mga tauhan ng Joint Task Force National Capital Region ng AFP para sa kapistahan. Pinoy Gising! Nagbigay naman ng ilang tips ang grupong Ecoways Coalition sa mga debotong lalahok sa Traslasyon 2024 bukas. Ayon sa grupo, dapat iwasan o kaya bawasan na ng mga deboto ng Itim na Nazareno ang pagtatapon ng mga basura. Hinimok din ng Ecoways Coalition ng mga deboto na iwasan gumamit ng mga disposable na plastic at tarpaulin at paggamit nga ng single-use plastic. Idinagdag pa ng environmental group na kung maaari, gumamit ang mga deboto ng reusable container para sa pagkain at inumin. Pinoy Gising! Kaugnay pa rin niya, nagprotesta nga ang environmental group na Eco-Waste Coalition nitong Sabado sa harap ng simbahan ng Quiapo at upang himukin ang mga deboto na lalahok sa traslasyon na gawing traslasyon litter-free nga ang naturang aktibidad ngayong taon. Mapila rin ang Eco-Waste sa mga deboto na panatiling malinis ang pista kasabay ng pagdiriwang ng National Zero Waste Month. Iwinagayway din ng Ecoways kasama ang Green Brigade Team ng parokya ang banner at placards na nagsasabing kalakip ng debosyon ang malinis na traslasyon. Patay sa trash monitoring activities ng nasabing grupo, disposable food at beverages containers at wrappers na gawa sa papel at plastic, mga tirang pagkain, barbecue sticks at sigarilyo ang pinakamaraming nagkalat noong nakaraang traslasyon. Dapat daw pong iwasan ang trashlasyon ngayon pong traslasyon 2024.
Una nang hinamon ni Manila Archbishop Luis Antonio Cardinal Tagle noong 2012 ang mga deboto na maging malinis sa sarili. Pinalalahanan din ni Tagle ang mga deboto na hindi basura ang Maynila o hindi basurahan ang Maynila at maging magpakumbaba at huwag maging arugante. Pinoy Gising! Nagpatupad naman ang NCRPO ng gun ban at liquor ban sa lungsod ng Maynila bilang preparasyon nga para sa pista ng Itim na Nazareno bukas. Ayon kay NCRPO Chief Major General Jose Melenzo Nartates Jr. Epektibo ito ngayong araw hanggang Miyerkules. Ito upang matiyak ang seguridad ng mga deboto ng Itim na Nazareno. Kaugnay nito, nauna ng pinagbawal ang paggamit ng drone, pagpapalipad ng drone sa lungsod bilang bahagi ng no-fly zone policy at tatagal din ito hanggang Miyerkules. Ipinatupad naman ang no-sail zone noong pang Sabado hanggang Miyerkules sa South Harbor, Pasig River at malapit sa Crino Grandstand kung saan magsisimula ang traslasyon. Pinoy Gising! Naging holy man at nagsisimba na linggo-linggo si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay dating Pangulong Duterte, nagsisimba na siya sa umaga, tanghali at gabi tuwing linggo. Idinagdag pa ng dating alkalde ng Davao City na buo na ang kanyang pagkatao ngayon. Og din ito, noong Sabado ng gabi, bumisita rin si dating Pangulong Digong sa burol ni retired Archbishop Fernando Capaya, na kilalang kritiko ng war on drugs at dating leader ng Catholic Bishops' Conference of the Philippines sa San Pedro Cathedral sa Davao City. Matatamakilang ulit ng binanatan ng dating Commander-in-Chief ng Armed Forces of the Philippines sa Simbahang Katolika kaugnay sa pagkontra nito sa kanyang madugong gyera kontra droga. Pinoy Gising! Sa iba pa rin paksa ng mga balita, namumurong magkaroon ng panibagong rollback sa presyo ng gasolina at diesel as usual tuwing Martes. Bukas po yan. Ayon sa mga kumpanya ng langis, posibleng bumaba ng 5 sentimo hanggang 15 sentimo ang presyo ng kada litro ng gasolina. Ang diesel, maaaring walang mangyaring paggalaw o magkaroon ng tapis presyo hanggang 10 sentimos kada litro lamang. Kaugnay nito, posibleng wala rin paggalaw sa presyo ng kada litro ng kerosene o gas. At tatandaan nito, nakarang linggo, nagtaas baba ang presyo ng imported na mga produktong petrolyo. Ipinalawanag ng mga industry players, may kaugnayan sa pangambang magulo ang supply ng langis dahil sa tensyon sa Red Sea, pagsirit nga ng presyo ng oil products sa world market. Pinoy Gising! Samantala, bukas ang Department of Transportation sa panawagang imbestigahan sa Kongreso ang Public Utility Vehicle Modernization Program. Ayon kay Transportation Secretary Jaime Bautista, maaari nilang iulat sa mga mababatas ang kanilang susunod na hakbang sa PUV modernization ngayong tapos na ang consolidation o franchise consolidation deadline. Idinagdag pa ni Secretary Bautista na hindi niya maintindihan ang alegasyon na mayroong korupsyon sa programa, gayong mapabubuti naman nito ang sitwasyon ng mga commuter. Samantala, iniulat din ng opisyal na pinag-aaralan na nila ang pagbibigay sa mga operator na nakapag-consolidate na ng parangkisa ng 2 hanggang 3 taong palugit. Matagal-tagal yan para mag-modernize ng kanilang mga jeep. Pinoy Gising! Uli naman iginit ng Department of Transportation ang kahalagahan sa bansa ng franchise consolidation sa ilalim ng PUV Modernization Program. Ayon kay Transportation Secretary Jaime Bautista, tinitiyak ng consolidation na magiging epektibo ang operasyon ng mga PUV. Ipinalawanag din ng kalihim na mahalagang mag-consolidate na ngayon dahil kailangan maging episyente ang operasyon o transport operation. At kung matutuloy pa niya ang kasalukuyang operasyon ay magiging kanya-kanya sa lansangan bunsod ng kawalan ng maayos na operation at safety. Tiniyak naman ng DOTR at sa mga attached agencies nito na sisiguraduhin ang bisa ng pagpapatupad ng modernisasyon. Pinoy Gising!
Kaugnay pa rin yan, hinihikayat naman ng gobyerno ang mga driver ng mga public utility vehicle na nanganganib mawala ng hanap buhay dahil sa kabiguang makapag-consolidate ng prangkisa bago ang itinakdang December 31 consolidation deadline na sumali sa transport cooperatives at corporations. Tiniyak ni Andy Ortega, chairman ng Office of Transport Cooperatives ng DOTR, natatanggap pa sila ng mga driver mula sa mga operator na bigong makapag-consolidate. Sa press conference ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board, inihayag ni Ortega na lubha silang kailangan ng mga kooperatiba. Ipoproseso naman ng Land Transportation Office sa mga ruta ng PUV na hindi nakapag-consolidate at ipamamahagi sa iba't ibang kooperatiba at korporasyon upang sila ang mag-operate sa mga nasabing ruta. Ikipag-ugnayan na rin ang OTC sa ilan sa pinakamalaking confederations ng transport cooperative sa bansa na siguradong kukuha at tutulong sa mga PUV drivers. Idinagdag pa ni Ortega na napagdesisyonan naman na ng mga operator na hindi nakapag-consolidate na itigil na ang kanilang negosyo. Pinoy Gising! Samantala, inaasang ilalabas naman ngayong araw ang kabuang bilang ng Consolidated Public Utility Vehicle. Ayon kay LTFRB board member Risa Patses, nasa final stage na ang pagbuo nila ng listahan dahil kakasumite pa lamang ng National Capital Region Office ng kanilang datos at tatadang itinakda noong Disyembre 31 ang deadline para sa franchise consolidation bilang bahagi ng PUV modernization ng pamahalaan. Pinoy Gising! Sa iba pa ring tampok na balita, aprobado na ng Department of Trade and Industry ang hirit ng mga manufacturer na taasan ang suggested retail price o taasan ang presyo ng ilang pangunang bilihin. Ayon kay Trade and Industry Assistant Secretary Amanda Nograles, nasa 25 centavos hanggang 7 pesos 25 centavos ang dagdag presyo sa ilang food products. Idinagdag pa ni Nograles na 6% ang average price increase kumpara sa 10% SRP hike sa pagitan ng 2022 at 2023. Kaugnay nito, nasa 63 produkto mula sa 217 mga bilihin na magkakaroon ng increase ngayong buwan. Dahil sa pagmahal ng raw materials at iba pang gasto sa operasyon ng mga manufacturer. Kabilang sa mga produkto magkakaroon, inaasa magkakaroon po ng taas presyo, mga dilatang sardinas, gatas, kape, tinapay, instant noodles, at yung mga iba pang mga dilata gaya po ng corned beef at yung mga condiments. Tataas din po ang sabon, kandila at baterya. Pinoy Gising! Patuloy na pinag-aaralan naman ng Department of Agriculture ang posibleng pagpapataw ng suggested retail price o SRP sa bigas. Sa gitna na nga ng pagsirit ng presyo nito. Mataas pa rin po kasi ang presyo. Kabilang po dyan na monitor din po natin sa may Caloocan, lalo po sa may Paho. Nasa 51 pesos po ang presyo. Yung pinakamura pong well-milled rice maging sa may trabaho market sa lungsod po ng Maynila at sa Pritil. Ayon kay Agriculture Spokesperson, Assistant Secretary Arnel de Mesa, makatutulong ang SRP upang matiyak na magiging abot kamay ng mga mamimili ang presyo ng bigas. Kasunod ito sa inilabas na ulat ng Philippine Statistics Authority na nakapagtala ng pinakamabilis na pagtaas ang rice inflation sa loob ng 14 na taon noong Disyembre. Batay sa datos ng PSA, ang average na presyo ng regular milled rice noong isang buwan ay 48 pesos 50 centavos ang kada kilo mula sa 46.73 noong Nobyembre. Kumpara yan sa 39 pesos 63 centavos na kada kilo noong Disyembre 2022. Pinoy Gising! Dapat maging makatwiran at hindi masyadong mababa ang suggested retail price sa bigas. Ito naman ang iginiit ng grupong Federation of Free Farmers Cooperative sa gitna ng plano ng Department of Agriculture na magtakda ng suggested retail price sa bigas.
Ayon kay FFFC National Manager Raul Montemayor, posibleng sa susunod na niyan maapektuhan ang mga magsasaka sa nasabing o sa planong pagpapataw ng SRP. Idinagdag pa ni Montemayor na babawiin naman ng mga trader ang lugi nila sa pamamagitan ng pagbili ng mas murang palay sa makatwid babaratin ang mga magsasaka. Para naman sa samang industriya ng agrikultura o sinag, posibleng may epekto sa importasyon ng bigas ang pagtatakda ng SRP. Pinoy Gising! Samantala, tiniyak naman ni House Speaker Martin Romualdez na ipagpapatuloy ng Kamara katuwang si Pangulong Bongbong Marcos sa mga programa na makatutulong upang mapabagal ang inflation rate at matiyak na abot kaya ang presyo ng pagkain, lalo ng bigas. Tugon ito, Speaker Romualdez sa ulat ng Philippine Statistics Authority na bumagal ang inflation rate sa ikatlong sunod na buwan ng Disyembre 2023 na naitala sa 3.9%. Bago nitang sumadsad sa 4.9% ang inflation rate ng Oktubre at 4.1% noon namang Nobyembre. Ikinalugod naman ng leader ng Kamara ang mabuting balita para sa mga taong bayan at ang pagbagal ng inflation ng isang buwan ay nangangahulugang nananatiling mababa ang presyo ng pagkain kahit karaniwang nagmamahal ito tuwing Christmas season. Ang pagbagal ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin ay patunay din anya na may positibong resulta ang mga hakbang na ipinatupad ng Administrasyong Marcos bago magpasko. Idinagdag pa ng mambabatas na ang 3.9% na naitala ng Disyembre ay pasok sa target ng pamahalaan na 2 hanggang 4% inflation rate at sinigurong mananatiling nakatutok ang mababang kapulungan sa pagtataguyod ng mga programa lalo na ang pinondohan o mga pinondohan sa 2024 National Budget. Pinoy Gising! Sa iba pang balita, ito ho, viral ho sa social media, ito pong napadpad na napakarami, sangkaterba pong tamban sa Barangay Tinoto sa Maasim, Sarangani. Yan po yung ginagawang sardinas. Sa video na ibinahagi ng isang residente, makikitang nagsisitalunan pa ho yung mga tamban sa dalampasigan. Kaugnay nito, daan-daang mga residente ang nag-uwi ng 20 hanggang 30 kilo ng bawat tamban sa dalampasigan. Banyera po mga katodos ang naiuwi po ng ating po mga kababayan. Ipinaliwanag naman ng mga eksperto ang pagsulputan po ng sangkaterba pong mga tamban. Yan po ay may kaugnayan sa biglaang pagbabago ng temperatura sa dagat, direksyon ng alon at kakulangan ng planktons na makakain ng tamban. Pinoy Gising! Sa iba pa ring balita, hinimok ng Energy Regulatory Commission ng publiko na gumamit ng solar home systems sa gitna ng pinangangabang epekto ng El Nino phenomenon ngayon pong taon. Mag-solar, solar energy daw po. Gumamit na daw po tayo. Ayon kay ERC Chairperson Mona Lisa de Melanda, pinadali na nila ang pagkuha ng permit para sa paglalagay ng mga solar panels sa mga residential area. Idinagdag pa ni de Melanda na katuwang ng ERC ang mga lokal na pamahalaan sa pagtatatag ng one-stop stop nito. Ipinalawanag din ng opisyal na hindi na kinakailangan pumunta sa ang mga kukuha ng permit ng solar panel sa tanggapan ng ERC dahil ang kagawaran na mismo ang pupunta sa mga local government unit upang mapabilis ang pagproseso ng mga ito. Pinoy Gising! Sa pagkakataon ito, tanggap po tayo ng ilang mga pagulat mula sa labas ng himpilan. DWIZ Patrol Report! Mga matataas na kalibre ng armas at mga war materials ng teroristang o ng komunistang teroristang grupo na samsam ng militar sa Bukidnon. Ang detalye ay hatid ni Patrol 17 Jopel Pileño. Na-recover ng 103rd Infantry Raptor Brigade ng 10th Infantry Aguila Division o 10th ID ang tatlong high-powered firearms at assorted war materials matapos ang naganap na engkwentro sa sitio Mahayahay, Barangay Kawayan, Quezon, Bukidnon. Kabilang sa mga nasamsam ng militar ang tatlong M16 rifle,
2 magazine and ammunition, 8 backpacks, medical paraphernalia, food supplies, mga damit at iba't ibang war materials at mga dokumento. Pinamunuan ni Brigadier General Marion Angkaw ang ikinasang focused military operation ng 103rd Infantry Brigade mula ang mga nasamsam na armas at kagamitan sa Communist Terrorist Group na Sub-Regional Centro de Gravidad o SRSDG, Pedler ng North Central Mindanao Regional Committee o NCMRC. Muli namang hinikayat ni 10th ID Commander Brigadier General Alan Hambala ang mga nalalabing miyembro ng CTG, partikular na sa lalawigan ng Bukidnon, na sumuko na at tanggapin ang alok ng mga programa ng gobyerno para sa kanila. Ito si Patrol 17 Chapel Peleño. Para sa impilang may tanong lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Alright, maraming salamat si Patrol 17 Jopel Peleño. Sa iba pa ring balita, posibleng umabot sa 56 na probinsya sa bansa ang maaapektuhan ng El Nino phenomenon. Ayon sa Pag-asa, sa pagtatapos pa lamang ng kasalukuyang buwan, 14 na lalawigan na ang inaasang makararanas ng dry spell. Kabilang narito ang mga lalawigan o ilang lalawigan sa Northern at Central Luzon gaya ng Benguet, Ilocos Norte, Ilocos Sur, Cagayan at Nueva Ecija. Kaugnay nito, hindi bababa sa 27 probinsya ang maapektuhan man ng El Nino sa susunod na buwan, habang posibleng sumirit pa sa 44 pagsapit ng Marso at maaring umabot sa 56 na lalawigan pagsapit naman ng Abril. Pinoy Gising! Kasama ang opisyal na gisingero ng Bayagising ang kahit na sino. Kasama si Drew Nasino. DWIZ Pinoy Gising! Pinoy Gising! Sa oras ng ganap ng 4:30 na ng morning, sa pagpapatuloy pa rin ng ilang pang mga balita, tanggap tayo ng report. DWIZ Patrol Report. Isang mataas na leader ng NPA patay sa engkwentro sa Eastern Samar. Nagbabalik si Patrol 17 Jopel Peleño. Napatay ng tropa ng 78 Infantry Warrior Battalion ng 8th Infantry Stormtroopers Division ng Philippine Army ang isang high-ranking official ng Communist Terrorist Group na NPA matapos ang sagupaan sa Barangay San Gabriel, Borongan City, Eastern Samar. Ayon kay 8th ID Public Affairs Office Chief Captain Jefferson Mariano, nakilala ang nasawing leader ng teroristang grupo na si Martin Colima alias Moki, ang sekretary ng Sub-Regional Committee o SRC Sesame Eastern Visayas Regional Party Committee. Na-recover ng tropa ng pamahalaan ang wala ng buhay na katawan ni alias Moki makaraang abandonahin ng kanyang mga kasamahan na nagsitakas matapos makipagpalitan ng putok sa mga militar. Kabilang sa mga nasamsam ng tropa ang isang 45 caliber pistol, 7 backpack at mga subversibong dokumento. Sinabi ni 78 IB Commanding Officer Lieutenant Colonel Alan Tria na si alias Moki at ang kanyang grupo ang nasa likod ng pagpatay sa 6 na sundalo kasunod ng naganap na engkwentro noong November 11, 2019 sa Barangay Pinanagan, Borongan, Samar. Nagresulta rin ang sagupaang ito sa pagkakasugat ng 20 tauhan ng 14th Infantry Battalion. Nahaharap si alias Moki sa patong-patong na kaso na kinabibilangan ng murder, attempted murder, prostrated murder at robbery. Ito si Patrol 17 Jopel Peleño para sa impilang may tanong lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Samantala, tanggap naman tayo ng pag-ulat mula sa ating Metro Patrol. Metro Patrol Report.
Navotas City handa na sa ika-118 founding anniversary nito. Alamin po natin ang mga kaganapan ilalatag para po sa anibersaryo ng lungsod. Mula kay Beth Samson, Aling Beth. Handa na ang lokal na pamahalang nagbotas sa serye ng mga kaganapan sa pagdiriwang ng ika-118th founding anniversary sa January 16 na may temang kapag tulong-tulong, angat all, saya all, na magsisimula sa Kick-Off Festival sa pamamagitan ng isang misa ng pasasalamat at pistang Kristiyano ngayong araw ng Lunes, January 8. Ang Calle Fiesta sa Navotas, isang bangketo-style night market, ay bubuksan sa Navotas City Walk and Amphitheater. Sa January 10, gaganapin naman ang araw ng mangingisda at itatampok ang mga magtutunggali sa karera ng bangka at net mending, kabilang ang paggawad sa top 10 most outstanding fisher folk. Masasaksihan din ngayong taon ang pagbabalik ng street dancing competition at 6 na public high school sa Navotas ang magpapakitang gilas sa pagsasayaw, hango ang mayamang kultura ng lungsod. Magbibigay din ang Navotas ng pagkilala sa top 20 taxpayers sa business and realty sa January 14. Ayon naman kay Mayor John Ray Chanco, isa na namang makabuluhang taon ang magaganap kasabay ng pasasalamat sa Panginoon sa mga biyaya at paggabay, kasama din aniya ang suporta ng mga Navoteño. Gaganapin ang Zumba and Health Caravan para sa mga lolo at lola, Navotas One Bikers Get Together Ride, Invitational Judo Tournament, Pakita Mo Pet Mo Dog Edition, at groundbreaking na nalalapit na konstruksyon ng Kapalaran o Kaunlaran Super Health Center. Idagdag pa ang Financial Literacy Seminar, Clean Up Activity at Mega Job Fair. Ang Grand Parade ay gaganapin sa January 16 at mamahagi naman ng mga bigas sa mga residente sa January 17 hanggang 22. Metro Patrol Beth Samson para sa Himpilang Metodong Lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Sa iba pa ring paksa ng mga balita, pinaghahanap na ng Philippine National Police ang nasa likod ng umano'y destabilization plot laban sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sabay ito na ang pagtanggi ng PNP at Armed Forces of the Philippines sa ulat na wala silang tiwala sa administrasyon. Ayon kay PNP spokesperson Colonel Jean Fajardo, pinaimbestiga na nila sa PNP Anti-Cybercrime Group ang pinagmula ng isang social media post. Sa nasabing post, nakasaad na naka-full alert status ang pulisya dahil sa sinasabing tangkang destabilisasyon ng AFP at PNP. Mapila naman si Colonel Fajardo sa publiko na iwasan, huwag maniwala sa mga hindi beripikadong impormasyon upang maiwasan din ang anumang mga gulo. Pinoy Gising! Itinanggi naman ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang alingas-ngas na nakipagpulong siya sa ilang pulis, sundalo at politiko. Ito'y sa gitna nga ng ugong na destabilization plot laban sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay dating Pangulong Duterte, wala siyang rason para gawin ito dahil komportable siya sa pamamahala ni PBBM. Kontento rin ang dating alkalde ng Davao City sa kanyang mga naabot ng presidente pa siya at ayaw na niyang sumabak muli sa politika. Pinoy Gising! Samantala tanggap tayo ng isa pang pag-ulat mula naman sa probinsya. Ronda Probinsya! 2 sangkot sa illegal na droga, kalaboso sa Cagayan. Detalye hatid di Manong Ronald Idol Cabset Domingo. 2 individual na sangkot sa illegal na droga ang naresto ng Cagayan PNP sa isigaw nilang bypass operation. Unang naresto ay si alias Licia, 41 years old, may asawa, vendor at residente ng lungsod ng Tuguegarao City, Cagayan. Agad dinakip ni Licia matapos kumalat sa isinagawang bypass operation ng Solana Police Station sa pangunguna ni Police Lieutenant George M. Kawilan, intelligence officer sa ilalim ng pangangasiwa ni Police Colonel Romeo I. Pilios Jr., Chief of Police at Intelligence Operatives ng 1st Provincial Mobile Force Company, Cagayan Provincial Police Office,
Niresto ito matapos magbenta ng isang pirasong heat seal transparent plastic sachet naglalaman ng pinagilang shabu na may tinatayang timbang na higit o mas mababa sa 0.10 gramo at nagkakalaga ito ng 680 pesos base sa standard drug price nito. Nakumpiska mula sa suspect ang 2 pang piraso ng heat seal transparent plastic sachet na naglalaman ng parehong substansa na nagkakalaga naman ng 1,360 pesos, 1,000 piso na ginamit bilang bypass money at isang cellphone. Ang pagdodokumento sa mga nakumpiskang ebidensya ay ginawa sa harap mismo ng suspect na sinaksihan ni na Barangay Kagawad Melvin Decena, Barangay Kagawad John Paul Relos, na kapwa taga-barangay Madarulog, Sulana, Cagayan, at si Ginoong Nathaniel B. Banataw bilang kinatawan mula sa National Prosecution Service. Ang narestong suspect kasama ang mga nakumpiskang ebidensya ay dinala sa Sulana Police Station para sa dokumentasyon at sa kasunod nito ay dinala sa Regional Forensic Unit 2 para sa drug testing at laboratory examination. Pangalawa ay ang nahuli naman sa bayan ng Lalo, Cagayan, kung saan ang suspect ay si alias Lando, 26 years old, binata, self-employed at residente ng Apari, Cagayan. Lumbas naman sa investigasyon na kumagat sa operasyon ng PNP Lalo sa panguna ni Police Major Jefferson Mukay, Officer in Charge, si Lando, na nagresulta ng kanyang pagkadakip. Nakuha naman mula rito ang isang heat seal transparent plastic sachet naglalaman ng nilalang ring shabu, isang lighter, isang cellphone, isang blue itim na Yamaha Mio 125 na motorsiklo at ang isang 1,000 piso na ginamit bilang bypass money. Ang pagdodokumento sa mga nakumpiskang ebidensya ay ginawa sa harap mismo ng suspect na sinaksihan ng 2 barangay official sa lugar ng operasyon. Dinala ang suspect at mga nakumpiskang ebidensya sa Lalo Police Station para sa karagdagang dokumentasyon. Pagkatapos dito, dinala rin ang mga nakumpiskang drug items at mga suspect sa Regional Forensic Unit 2 para sa laboratory examination at drug testing. Dagdag pa ang mga nakumpiskang drug items na may pinagsama-samang bulto na higit o mas mababa sa 0.52 gramo at tinatayang nagkakahalaga nito ng 3,536 base sa standard drug price nito. Nihanda ngayon ng nahuling himpilan ng pulisya ang mga kinakailangang dokumento para sa pagsasampa ng kaso na may paglabag sa Section 5 at 11 ng Republic Act 9165 laban sa mga narestong sospek. Ito ang Ronda Patrol, Ronald Idol Domingo, nag-ulat, pasimpilang may tulong lakas, DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Samantala, handang makipag-usap si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito ang kinumpirma ni Presidential Communications Office Secretary Cheloy Garafil sa gitna ng pagkakadawit sa pangalan ng dating Pangulo sa issue ng Sunshine Media Network International o SMNI. Ayon kay Secretary Garafil, laging handa si Pangulong Marcos na makipag-usap kay dating Pangulong Digong. Itinagdag pa na kalihim na mismong si PBBM ang tatawag sa dating alkalde ng Davao City upang alamin kung gusto nitong makipagpulong sa kanya. Una nang iniulat ni dating Pangulong Duterte na nais siya makausap ng personal si Pangulong Marcos kaugnay sa isinasagawang investigasyon laban sa SMNI kung saan meron siyang programa. Pinoy Gising! Sa iba pang balita, iniatras na ng isang taxi driver na sangkot sa road rage incident ang kanyang reklamong physical injury laban sa nambugbog sa kanya na empleyado ng Bureau of Immigration sa Taguig City. Sa isa pong malapit ho dyan sa labas ho ng isang mall sa naturang lungsod. Kinilala ang BI employee na si Abu Melhak Linog
41 taong gulang, na nakita sa CCTV na sinusuntok at tinatadyakan ang taxi driver na si Celso de los Santos, 53 taong gulang, sa harapan nga ng isang mall sa market ho yan sa Bonifacio Global City. Ayon sa Southern Police District, kapwa nagmamaneho sina BI Officer Linog at taxi driver na si De Los Santos sa McKinley Parkway. May abangan po ng mga taxi at nang mag-cut ng lane si De Los Santos. Dahil dito, pumreno si Linog. Pinreno ho niya. Siya po ay pumreno at yung dala po niya ay sports utility vehicle, SUV po. Kaya naman muntik ng mauntog sa dashboard ang kanyang asawa na anya ay buntis. Kaugnay nito, binuhusan ng juice si De Los Santos sa mukha ni Linog habang ang kanyang asawa naman ay nagtapon ng tubig sa nasabing taxi driver. Samantala, bago inatras ni De Los Santos ang kanyang reklamo laban sa BI employee, kanyang iginiit na pinipilit siya nitong makipag-areglo. Pinoy Gising! Kaugnay pa rin yan, sinisilip na ng Bureau of Immigration kung may mga nilabag ang kanilang empleyadong sangkot sa isang road rage incident sa Taguig City. Ayon sa BI, tinitignan na nila kung may paglabag sa pulisiya ng Civil Service Code si Abu Melhak Linog, 41 taong gulang, na nakita sa CCTV na sinusuntok at tinatadyakan ang taxi driver na si Celso de los Santos sa harapan ng isang mall sa Bonifacio Global City sa Taguig. Nilinaw din ang kagawaran na off-duty si Linog nang mangyari ang insidente at wala itong kaugnayan sa kanyang trabaho bilang immigration officer. Samantala, bago inatras ni De Los Santos ang kanyang reklamo laban kay Linog, kanyang iginiit na pinipilit umano siya nitong makipag-areglo. Pinoy Gising! Sa iba pang balita, tanggap tayo ng isa pang report mula pa rin sa probinsya. Ronda Probinsya! Higit 8 milyong pisong halaga ng umano'y shabu na sabat sa Naga City. Detalye mula Bicolandia, ihatid ni Melvin Machado. 8,228,000 pesos ang halaga ng 1,210 grams ng umano'y shabu na nakumpiska sa tatlong suspect na kinilalang sina Jamil Daligdig, 24 years old, Obrandel Paicana, 39 years old, at Giancarlo Paicana, 22 years old. Pawang residente ito ng Block 5, Lot 34, Phase 1, Lakeside East, Banay-Banay, Cabuyao, Laguna. Matapos ang ginawang anti-illegal drug bypass operation kahapon, January 7, sa C5 Road, Barangay Mabolo, Naga City ng Regional Police Drug Enforcement Unit, Team Albay at Team Naga sa pakikipagkoordina sa Police Station No. 5 ng Naga City Police Office. Ang tatlong suspect ay pawang nakumpiskan umano ng pinaghihinalang shabu. Gumamit naman ng budol money ang mga otoridad. Ito ang unang anti-illegal drug bypass operation sa Naga City ngayong taong 2024. At tila pasalubong naman sa bagong upong City Director ng Naga City Police Office na si Police Colonel Erwin Rebillon. Ito ang Ronda Patrol, Melvin Machado para sa impilang may todong lakas, TWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Alright, sa magpapatuloy po ng ilang pa mga balita ngayong pong araw na ito ng Lunes. Update pa rin po para sa pista ng Quiapo, pista po ng itim na Nazareno, diyan po sa Maynila. All systems go na nga po ang Manila LGU sa pagdaraos ng Traslasyon 2024 bilang bahagi nga po ng pagdiriwang ng pista ng itim na Nazareno bukas po ito. Ayon kay Manila Mayor Hani Lacuna, handa na sila para sa naturang taunang pong okasyon na inaasang dadaluhan. Yun na nga po ng milyon-milyong deboto. Umapila rin ang alkalde sa mga dadalo sa nasabing okasyon na gawin ang kanilang bahagi upang matiyak na payapa at maayos ang pagdiriwang. Nabatid na mismong si Mayor Lacuna ang personal na nag-inspeksyon sa magiging daloy ng mga aktibidad para sa mga nakaschedule na misa at ang unang araw ng pahalik sa Quirino Grandstand.
pinakahuling balita, pinakahuling pangyayari sa Traslasyon 2024 DWIZ Coverage Report. Kaugnay pa rin nga ho niya, naglabas na ng paalala at safety tips ang Philippine Red Cross sa gaganaping Traslasyon 2024 kung saan inaasahan daragsa ang milyong-milyong deboto sa Quiapo Church at Quirino Grandstand nagsimula na ho nung Biyernes pa ho yan, nung first Friday hanggang bukas po, Enero 9. Nagbabala si PRC Chairman at then CEO Richard Dick Gordon sa mga posibleng panganib kaugnay ng mga malalaking crowd tulad nga po ng stampede. Yan na po. At ang ilang pong isyong pangkalusugan. Ito po, after 3 years, ngayon lamang pong muli magkakaroon ng traslasyon. Kaya inaasahan na po ang pananabik ng mga deboto matapos nga po ang 3 taong pagkakatenga dahil sa pandemya. Ayon kay Gordon, maraming Pilipino ang haharapin ng tirik na araw sa kanilang paglahok sa traslasyon kung saan maaari silang makaranas ng dehydration, hypothermia, hypoglycemia at siyempre diarrhea. Sinabi pa ng opisyal na binabahagi nila sa kanilang social media platforms ang kanilang safety tips kung saan kanilang inilatag ang mga dapat gawin ng mga deboto sa nasabing aktibidad kasabay po ang paghikayat sa mga lalahok na manatiling mapagmatyag at unahin ang kanilang kalusugan upang maging ligtas at mapayapa ang traslasyon. Pinoy Gising! Pinagbuti rin po ng Philippine Red Cross ang kanilang taunang tulong para sa mga deboto ng Itim na Nazareno na bahagi ng preparasyon at pagtugon sa operasyon ng organisasyon ngayong pong taon. Kaugnay nito, hinikayat ng PRC, ito na, ang mga buntis, bata at matatanda na makilahok na lamang sa traslasyon, virtual traslasyon. Ito matapos ng tumugon ng PRC sa major medical issues gaya ng cardiac arrest at panganganak noong nakaraang traslasyon. At maaari namang tignan ang safety reminders sa www.redcross.org.ph. Samantala, tutugon din ang PRC sa mga kalahok sa darating na Sinulog Festival naman ho ito sa Cebu at Dinagyang Festival sa Iloilo. Pinoy Gising! At maidagdag lamang din ho natin, of course, after ho nitong Traslasyon 2024 sa Quiapo ay meron naman pong pista ng Santo Niño de Tondo dyan din po sa lungsod ng Maynila. Kaya't nakatutok po ang Manila Police District sa pagbabantay sa seguridad, lalo na po sa mga, of course, yung mga matatao pong lugar, of course, yung Santo Niño de Tondo, malapit sa may Divisoria ho yan, talagang dagsaho talaga ang tao dyan kahit hindi ho pista. Pero sa kapistahan po, hindi naman daw ho ito may tuturing kagaya po ng pista ng Quiapo, traslasyon kung sa milyon-milyon po ang deboto. Diyan po sa Santo Niño de Tondo, marami rin po, pero hindi ho ganun karami kagaya sa Quiapo. Pero, tinitiyak po ni MPD Acting Director Colonel Thomas Ibay na nakatutok po ang buong puwersa sa seguridad. At meron pa nga pala, maidagdag din natin, bukod sa pista ng Santo Niño de Tondo, meron din po sa may Paco, pista din po sa Paco, Santa Ana. Paco, no? Paco. Santo Niño rin yan. So, yan po ang tinututukan ng MPD. Alright, mga katodos, wala na po tayong oras. Masapit na po tayo sa ating pong pasamantalang pagpapaalam ngayong araw po nito ng Monday, Enero 8, 2024. Maraming salamat nga ho pala sa ating mga nagsama senior center at sa ating po mga suking taga-subaybay. Kagaya po, ito mga suki ho natin, sina Ate Virgie Jarvis, sina Jaylon, si Ate Susan G, Susan Jeronimo, si Nelson Malinaw, si Albert Hernandez mula Valenzuela at si Elizabeth Kamaing, gayon din po kay Hideyoshi Hasegawa. Sa mga nakatutok din po sa YouTube. Mga deboto pala. Mon Samson, Manila Bulletin. Deboto nga pala ito, si Mon Samson. Good morning din po sa mga taga-Quiapo. Mga busy ho sila
sa paghahanda po ng kanila pong mga ihahanda po para po sa kapistahan po ng pista ng Itim na Nazareno. Benjamin Billones, good morning. Bienarix Community, Roberto Briones, Nestor Rivera, at kay Genesis Chavez mula po dyan sa San Jose, California. Bago namin bitawan ang palatuntunan, eto na, pasadaan muna natin ang isa pong patama quote ngayon pong araw. Ang hindi marunong lumingon sa pinagkakautangan, hindi na makakaulit kailanman. Sa makatuwid, kapag hindi kayo nagbayad, wala na ho kayong uutangan. Hindi na ho kayo makakaulit pa. Yan po ang ating patama quote for the day. Alright? Tayo po ay nagpapaalam na ngayon pong Monday. Ito po muli inyong lingkod, Drew Nasina, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Susunod na po, Arangkada Balita kasama si Miss Judith Estrada Larino.